Kagagaling mo lang ba sa opera? Sigurado ka ba na walang naiwan dyan? Basahin natin at tignan ang kasong ito. Ang kasong ito nangyari noong 1984 pero nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court taong 2007. Anong nangyari sa kasong to? April 4, 1984, si Natividad Agana ay nirush sa The Medical City General Hospital. Hindi siya makadumi at meron siyang dugo na lumalabas sa may bandang puwet. Ito si Dr. Miguel Ampil. After the laboratory tests, ang diagnosis ni Doc ay cancer of the sigmoid or colon cancer. April 11, 1984, sa tulong ng medical staff ng The Medical City Hospital, nag-perform si Doc ng surgery kay Natividad. Ang tawag ay anterior resection surgery. Natuklasan ni Doc na kumalat na sa left ovary ang cancer at kailangan ng tanggalin ang ibang parte ng left ovary. Nag-consent naman ng mister ni Natividad. Ito si Dr. Juan Fuentes. Siya ang nag-perform ng hysterectomy kay Natividad. Pagtapos ng hysterectomy, si Dr. Ampil na ang tumapos ng operation at nagsara ng mga hiwa or incisions. Pero mukhang may mali sa operation. Sabi sa record of operation dated April 11, 1984, sabi ng mga attending nurses, sponge count lacking 2. Announced to surgeon, search done but to no avail, continue for closure. In short, may nawawalang gasa. April 24, 1984, na-release na si Natividad sa ospital. Inabot ng 60K ang bill niya. Matapos ang ilang araw, nananakit daw ayon kay Natividad sa bandang puwitan. Kaya kumonsulta ulit siya kila Dr. Ampil at Dr. Fuentes. Pero sabi ng dalawang doktor, dahil lang daw yun sa surgery at natural consequence lang daw yon ng operation. Pwede daw siya kumonsulta ng oncologist dahil baka may mga cancerous nodes pa na hindi na-remove during the operation. May 9, 1984, si Natividad kasama yung kanyang mister, lumipad sila papuntang United States para sa mas maiging gamutan. After 4 months ng mga laboratories, she is now free from cancer. So in-advise siyang bumalik ng Pilipinas. August 31, 1984, umuwi sila ng Pinas. Pero masakit pa rin daw. Matapos ang 2 linggo, napansin daw ng kanyang anak na babae na may gasa na nakalitaw sa kanyang ari. Pinaalam niya kay Dr. Ampil. Pumunta naman daw si Dr. Ampil agad-agad sa bahay nila Natividad. Kinuha yung gasa. 1.5 inches daw ang lapad. Sabi ni Dr. Ampil, mawawala na raw yung mga sakit na nararamdaman niya kasi natanggal na yung gasa. Pero hindi yan nangyari. Mas lumala pa nga yung sakit na nararamdaman ni Natividad. Na-confine si Natividad sa Polymedic General Hospital. Here comes Dr. Ramon Gutierrez. Sabi niya, meron pa raw another foreign object sa loob ng ari ni Natividad. Mabaho na dahil infected na, dahil may gasa. Nagkaroon na raw siya ng rectovaginal fistula. Kaya ang kanyang mga dumi ay lumalabas na sa kanyang ari o vagina. October 1984, nag-undergo ulit siya ng operation. By November 12, 1984, eto na, nag-file na si Natividad ng complaint for damages sa RTC Branch 96 ng Quezon City laban sa Professional Services Incorporated, PSI. Ito yung may-ari ng Medical City Hospital. Kasama sa mga finailan din niya ng kaso, si Dr. Ampil at si Dr. Fuentes dahil sa naiwang 2 piraso ng gasa sa katawan ni Natividad.
Bukod dito, ang kanyang mister naman nag-file ng administrative complaint for gross negligence at malpractice laban sa dalawang doktor sa PRC. Pero nagkaroon lang ng hearing ang PRC Board of Medicine with respect kay Dr. Fuentes dahil si Dr. Ampil ay nasa US. February 16, 1986, sa kasamang palad namatay si Natividad. Ang desisyon ng RTC, liable ang PSI. Ito yung may-ari ng Medical City Hospital. And liable din ng dalawang doktor na sina Dr. Ampil at Dr. Fuentes for negligence and malpractice. Pag-akyat sa Supreme Court, ang unang tanong is kung liable ba si Dr. Miguel Ampil. Ang sabi ng Supreme Court, kung ang isang operasyon nangangailangan ng sponge, gasa, dun sa kanyang mga hiwa, hindi makukumpleto ang operation until such time na tanggalin yung sponge or yung gasa. At kung may maiiwang sponge, gasa, or any foreign substance sa loob ng katawan matapos isara ang mga ginawang hiwa sa pasyente, may kapabayaan or yung tinatawag na prima facie negligence. Sino ang may kapabayaan? Yung operating surgeon. Sabi ng Supreme Court, hindi maiiwasan talaga na kailangan na isara ng surgeon yung mga hiwa na ginawa niya. Kasi baka naman may danger sa buhay ng pasyente kung iiwan niya na nakabukas at maghahanap siya ng mga nawawalang gasa. Pero, obligasyon pa rin niya na i-inform ang patient within reasonable time kung anong ginawa niya or bakit siya napilitang isara ang pasyente despite the fact na hinahanap pa niya yung mga nawawalang gasa. In short, dapat in-advise niya si patient. The point is, kapag may naiwan ng isang surgeon sa loob ng katawan ng pasyente, ang obligasyon ng surgeon ay i-call out ang attention ni patient at syempre gumawa ng paraan para ma-minimize ang mga posibleng masamang resulta ng pagkakaiwan ng mga foreign substance. Sa kasong ito kasi, hindi in-inform ni Dr. Ampil si Natividad tungkol dun sa mga nawawalang gasa. In fact, minislead pa niya. Sabi niya, ordinary consequence lang daw ng operation ang nararamdaman ni Natividad. Kung naging tapat lang sana siya, baka natanggal agad yung mga gasa sa katawan ni Natividad. Ang ikalawang tanong, ano naman ang liability ni Dr. Fuentes? Matatandaan na siya yung nag-perform ng hysterectomy kay Natividad. Ang sabi ng kampo ni Aganas, i-a-apply daw yung res ipsa loquitur. Sa batas, itong res ipsa loquitur, ang ibig sabihin ay the thing speaks for itself. Ano ibig sabihin? Kung ang isang bagay o isang operasyon ay nasa ilalim ng pangangasiwa o kontrol ng isang tao or entity, then, ang nangyaring injury o sakuna ay hindi naman sana mangyayari kung yung may kontrol ay gumamit ng tamang pag-iingat. Then, wala namang fault or mali dun sa taong na-injure niya, then hindi niya maipaliwanag yung nangyaring sakuna, pine-presume ngayon ng batas na may kapabayaan yung may control. Remember, ang may control dito, hindi si Dr. Fuentes, kundi si Dr. Ampil dahil siya ang lead surgeon. May tinatawag tayo sa batas na Captain of the Ship Rule. Kung sino ang lead surgeon, siya ang captain of the ship. Siya ang liable. In fact, sa kaso na ito, after matapos si Dr. Fuentes ang hysterectomy, pinaalis na siya ni Dr. Ampil and si Dr. Ampil pa nga ang nagsara ng mga incision o ng mga hiwa. Sabi ng Supreme Court, ang res ipsa loquitur nag-a-apply lang kung walang proof. Kasi it is a presumption. Hindi a-apply ang res ipsa loquitur since may proof na nagpabaya si Dr. Ampil na siyang captain of the ship. Therefore, si Dr. Fuentes hindi siya liable, kundi si Dr. Ampil. Ang pangatlong tanong, si PSI ba na siyang may-ari ng The Medical City Hospital ay liable?
ang nakasaad sa batas natin, ang mga owners, managers ng mga establishment, liable yan sa mga pinsalang dulot or nagawa ng kanilang mga empleyado. Unless mapapatunayan nitong mga managers or employers na naging maingat sila. Sinight ng Supreme Court yung case ni Ramon versus Court of Appeals na sinasabi kung mayroong medical negligence, merong employer-employee relationship ang ospital at ang mga doktor. Dahil ang mga ospital, pwede silang mag-hire at magtanggal ng mga doktor. At itong mga doktor, nagsasubmit yan ng requirements sa ospital. Nire-require sila ng ospital umattend ng mga conference, mag-rounds, and nag-undergo rin sila ng evaluation. Kaya kahit na ang tawag sa kanila ay consultants, kapag meron ng medical negligence, tandaan, sabi ng Supreme Court, kapag may medical negligence, meron na kayong employer-employee relationship. Isa pa sa mga naging basehan ng Supreme Court para masabing liable ang PSI o yung may-ari ng Medical City Hospital ay yung tinatawag na apparent authority. Dito sa apparent authority, kapag pinapakilala mo o binobroadcast mo na itong taong ito ay agent mo o di kaya hinahayaan mo siya na i-assume niya yung pagiging agent niya, then tinatrato siya ng batas na agent mo nga siya. Kaya sabi ng Supreme Court, kung ang isang ospital pinapakilala ang isang particular na doktor bilang agent niya o representative niya sa pagbibigay ng treatment, then kung may kapabayaan yung doktor na yan, liable ang ospital. Sa batas natin, kapag sinabing agent ka, it means you are acting on behalf of your principal. Si PSI, dinidisplay niya sa lobby yung mga pangalan ng kanilang mga doktor. In short, merong pagpapakilala na itong mga doktor na ito ay nire-represent ang PSI. So, a-apply ang apparent authority. Sabi ng Supreme Court, yung mga accredited, yung pag-accredit ng PSI at pag-advertise nila, lalo na ng mga qualifications ng kanilang mga doktor, nagke-create sila ng impression sa publiko na ang mga doktor na ito ay authorized to perform medical or surgical services. Pangatlong rason kung bakit liable ang PSI ay yung tinatawag na Doctrine of Corporate Negligence or Corporate Responsibility. Itong doctrine na ito ginagamit para ma-determine kung anong liability meron ng isang ospital sa kapabayaan ng mga staff. Sabi ng Supreme Court, nag-operate itong dalawang doktor sa tulong ng staff ng Medical City Hospital, kasama yung mga nurses, mga interns. Ang duty ng PSI, protektahan ng mga patients nito na naka-admit for medical treatment. Pero anong ginawa ng PSI? Walang investigation na kinandak, na nahimik lang at tinago, nagkaroon ng concealment, hindi man lang nagkandak ng immediate inquiry tungkol sa mga pangyayari. In summary, si Dr. Miguel Ampil at ang PSI na siyang may-ari ng Medical City Hospital, sila ang liable sa kasong ito. If you want more videos like this, please like, follow, and share.